Bago tayo magumpisa sa ating istorya, sandali lang naman at makicomment ka rin. Taga saan ka ba nanonood ngayon at anong oras mo ito pinapanood? Nakakatuwang isipin na kahit iba-iba tayo ng lugar at oras, iisa ang dahilan natin sa pakikinig. Ang makaramdam, ang makarelate, at ang matangay sa isang kwentong pwedeng sumalamin sa tunay na buhay. Kaya halika na, simulan na natin. Sa bayan ng San Gregorio, kung saan ang mga hapon ay amoy alikabok, nilagang mais at pawis ng mga taong buong araw nakikipagsapalaran, lumaki si Hesperia Valmonte na parang halamang pilit sumusungaw sa bitak ng semento. Hindi siya'y pinanganak na mayaman, hindi rin siya lumaki na sanay sa kaginawaan. Ang alam niya lang mula pagkabata ay ang magtiis, magmasid at matutong huwag agad umiyak sa harap ng tao. Ang ama niyang si Lauro Valmonte ay dating court stenographer sa munisipyo. Tahimik itong tao, maayos manamit kahit luma ang damit, at may paraan ng pagsasalita na parang laging maingat sa bawat salita. Madalas sabihin ni Lauro sa kanyang mga anak, "Ang dangal anak, kapag nawala, mahirap nang ibalik. Kaya kahit mahirap tayo, huwag tayong gagawa ng bagay na ikakahiya natin sa sarili natin." Ang ina naman niyang si Dalisay ay kilala sa palengke bilang babaeng maaagang nagbubukas ng bilaw ng kutsinta, sapin-sapin at suman bago pa sumikat ang araw. Hindi man siya nakapagtapos, likas sa kanya ang talas ng isip at tibay ng dibdib. Hindi bale ng pagod, basta marangal ang kita. Madalas niyang sabihin kay Hesperia habang binabalot ang mga kakanin sa dahon ng saging. May isa pang dahilan kung bakit maagang natutong maging matatag si Hesperia. Ang nakababata niyang kapatid na si Simeon. Mahinahon, masayahin at likas na mapagmahalang bata, ngunit madalas magkasakit noon. Kaya habang ang ibang batang kaedad ni Hesperia ay iniisip lang kung paano maglaro sa kalye, siya ay natutong magbantay ng kapatid, maghugas ng pinggan at tumulong sa pagbibenta sa palengke. Sa murang edad, nakita na ni Hesperia kung gaano kalaki ang agwat ng may kapangyarihan at ng ordinaryong tao. Tuwing sasama si ama sa munisipyo para ihatid ang baon nito, napapansin niyang iba ang tono ng boses ng ilang opisyal kapag kaharapang mahihirak. Mabagal, mataray, at parang laging may paghamak. Minsan, isang matandang magsasaka ang halos magmakaawa sa isang empleyado para lang maasikaso ang papel niya. "3 beses na po akong pabalik-balik dito," sabi ng matanda habang hawak ang lukot-lukot na folder. "Eh ano ngayon?" Singhal ng isang tauhan sa opisina. "Hindi lang naman ikaw ang may kailangan dito." Naroon si Hesperia sa sulok, tahimik na nakatingin. Napansin ni Lauro ang ekspresyon ng anak at marahang hinipo ang balikat nito. "Anak," bulong niya, "tandaan mo ang nakita mo. Hindi lahat ng may mesa, may puso, pero hindi ibig sabihin nun wala nang matinong tao sa gobyerno." Mula noon, parang may munting upoy ng sumiklab sa dibdib ni Hesperia. Ngunit, dumating ang unos na tuluyang nagpabago ng takbo ng kanilang buhay. Isang taon, biglang nasangkot si Lauro sa isang administratibong kasong hindi nila maunawaan. May nawawalang transcript sa isang sensitibong pagdinig at isa siya sa itinurong responsable. Sa bahay pa lang, dama na agad ang bigat ng hangin. Tahimik si Lauro, halos hindi makatingin ng tuwid. Si Dalisay naman ay pilit matatag, ngulit madalas mapaupo sa gilid ng kama at mapatulala. "Hindi ko ginawa yun," mahinang ngunit madiing sabi ni Lauro isang gabi habang nakaupo sa hapagkainan. "Alam ng Diyos, hindi ko ginawa yun." "Alam ko," sagot ni Dalisay habang pinipigil ang manginig ang boses. Hindi pa lubusang nauunawaan noon ni Hesperia ang buong pangyayari, pero alam niyang may mali. Mula sa dating ama niyang mahinahon, naging malungkutin ito. Mula sa ama niyang masipag, naging lalaking matagal nakatitig sa malayo kahit wala namang tinitignan. Sa eskwela, naging tahimik si Hesperia. Hindi dahil wala siyang gustong sabihin, kundi dahil pakiramdam niyang walang makakaunawa. Nang minsang may kaklase siyang biro tungkol sa ama niyang nahuling mandaraya, hindi siya umiyak. Tinignan niya lang itong ng diretso hanggang ang kaklase ang unang umiwas ng tingin. Pag niya ay nadatnan niya ang ina na tahimik na naghihiwa ng niyog para sa bibingka. "Inay," mahina niyang tanong,
Masama ba si tatay? Tumigil sa paghihiwa si Dalisay. Unti-unti nitong ibinaba ang kutsilyo at tumingin sa anak. Hindi, sagot niya. At wag na wag mong hahayaan na paniwalain ka ng mundo na masama ang tatay mo dahil lang may malalakas na taong gustong yurakan siya. Ang gabing iyon ang unang beses na umiyak si Hesperia, hindi dahil sa gutom, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pakiramdam na may bagay na unti-unting ninanakaw sa kanila, ang dignidad ng kanilang pamilya. Hindi nagtagal, natanggal sa serbisyo si Lauro. Sa papel, tila simpleng desisyon lang iyon, pero sa loob ng maliit nilang bahay, para iyong lindol na bumasag sa pundasyon ng kanilang buhay. Bumigat ang pagbebenta ni Dalisay, lalong naging sakitin si Simeon, at si Lauro, kahit hindi nawawala ang kabaitan, ay tila unti-unting nauupos. Tuwing madaling araw, nagigising si Hesperia sa tunog ng ina niyang nag-iimpake ng kakanin. Imbes na bumalik sa higaan, bumabangon siya. "Matulog ka pa," sabi ni Dalisay minsan. "Hindi na po," sagot niya habang inaabot ang tali ng bayong. "Tutulong na lang ako." Sa palengke, natuto siyang ngumiti kahit pagod. Natuto siyang makipagtawaran. Natuto siyang makipagsiksikan. At higit sa lahat, natuto siyang lunukin ang hiya. Sapagkat sa palengke, walang lugar ang maramdamin kung gusto mong mabuhay. Doon niya nakilala si Aling Benita, ang may-ari ng karinderyang nasa kanto. Mataba, malakas tumawa, pero malambot ang puso. "Oh, Hesperia," tawag nito minsan. "Dalhan mo nga ng sopas ang kapatid mo mamaya. Huwag mo nang bayaran. Sabihin mo utang niyo sa akin pag mayaman na kayo." Ngumiti si Hesperia. "Salamat po, Aling Benita, pero babayaran ko pa rin po yan pag may extra na kami." "Yan ang gusto ko sa'yo. Mahirap pero may paninindigan." Sa tabi naman ng palengke ay may maliit na talyer si Toring Abenoja. Bata pa noon si Toring, bagong simula pa lang sa pagmimikaniko, pero halatang mabuting tao. Kapag may napupunit sa tsinelas ni Simeon o lumuluwag ang preno ng lumang bisikleta nila, si Toring ang takbuhan. "Bukas mo na bayaran," lagi nitong sinasabi. At lagi ring tugon ni Hesperia, "Hindi po, kahit hulugan ko magbabayad ako." Lumipas ang mga taon, at habang ang ibang dalaga ay natutunang mangarap ng magarang damit o masayang buhay sa syudad, si Hesperia ay iisang pangarap lang ang kinapitan, ang makapag-aral ng mabuti at makapasok sa batas. Hindi niya iyon pinangangarap para yumaman. Pinangangarap niya iyon dahil gusto niyang magkaroon ng boses sa mundong matagal nang malakas sumigaw laban sa mahihina. Sa high school, naging paborito siya ng gurong si Mrs. Selandra Choseco, na minsang nagsabi sa kanya matapos siyang manalo sa debate contest, "May talas kang magsalita, Hesperia. Hindi ka lang basta matalino, marunong kang magpigil, at mas delikado ang taong marunong maghintay bago tumira." Napangiti si Hesperia noon. "Gusto ko po kasing maging abogado balang araw." "Abogado lang ba?" Nakangiting tanong ng guro. Hindi agad siya nakasagot, pero sa loob niya, may mas malalim pang bulong. Habang papalapit ang pagtatapos niya sa high school, lalong bumigat ang kondisyon ni Lauro. Isang gabi, nadatnan niya itong nakaupo sa madilim na sala. Walang ilaw, hawak ang lumang ID nito sa korte. "Tay," maharing tawag ni Hesperia. Hindi agad sumagot si Lauro. Maya-maya, inabot nito ang ID sa anak. "Anak, kapag dumating ang panahon na kaya mo nang lumaban, huwag mong ipaghiganti. Ipaglaban mo ang totoo. Magkaiba yon." Napakagatlabi ni Hesperia. "Tay, darating po yon. Makikita nyo. Hindi po habang buhay na ganito." Ngumiti si Lauro, pero may lungkot sa mga mata. Sana nga. Hindi nagtagal matapos ang gabing iyon, pumanaw si Lauro. Walang malaking seremonya,
Walang mahahabang talumpati. Ilang kapitbahay, ilang kamag-anak, at ilang taong totoong nakakilala sa kabutihan niya ang dumalo. Ngunit para kay Hesperia, parang may parte ng kanyang pagkatao ang sabay na inilibing sama ng kabuong ng kanyang ama. Sa libing, may isang lalaking nakasuot ng simpleng polo ang pasikretong lumapit. Si Nico Vergara, batang mamamahayag noon sa lokal na pahayagan. Lumapit siya kay Dalisay at maharing nagsabi, "Ma'am, matagal ko nang naririnig na may mali sa kaso ni Sir Lauro. Hindi ko pa mapatunayan ngayon pero pakiramdam ko, hindi ito dapat dito nagtapos." Narinig iyon ni Hesperia. Hindi siya nagsalita pero tumimo sa isip niya ang mga salitang iyon. Mula sa araw na mailibing ang kanyang ama, mas tumibay ang loob ni Hesperia. Nag-aral siya sa umaga, tumulong sa palengke sa hapon at nagbabasa ng himiram na lumang libro sa gabi. Maraming beses siyang nakatulog sa mesa, maraming beses ding muntik sumuko. Pero sa tuwing naiisip niya ang ama niyang namatay na may bahid ng maling paratang, bumabalik ang apoy sa dibdib niya. Sa pagpasok niya sa kolehiyo, dala niya hindi lang ang pangarap ng isang dalaga, kung hindi ang bigat ng isang apelidong kailangang linisin, isang pamilyang kailangang ibangon, at isang sugat na kailangang bigyan ng hustisya. Hindi pa niya alam kung gaano kahaba ang tatahakin niyang daan. Hindi pa niya alam kung ilang luha, puyat at panghahamak pa ang daraanan niya. Pero isang bagay ang sigurado. Ang batang babaeng minsang tahimik na nakasiksik sa sulok ng munisipyo ay hindi na mananatiling tahimik habang buhay. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang makisabay ka sa damdamin ng kwento. Habang pinakikinggan o binabasa mo ito, i-comment mo rin kung anong oras nasa lugar mo ngayon at kung taga saan ka. Minsan kasi, mas tumatagos ang isang kwento kapag alam mong sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay ding nakikiramdam sa parehong sakit, pagod at pag-asa. Kaya heto na, dumako na tayo sa pagpapatuloy ng buhay ni Hesperia Valmonte. Pagkalibing sa kanyang amang si Lauro, tila mas tumuli ng takbo ng oras para kay Hesperia, ngunit mas bumigat din ang bawat araw. Hindi siya pinayagang magluksa ng matagal ng buhay. Kinaumagahan pa lamang matapos ang huling lamay, maaga na naman siyang bumangon upang tulungan ng inang Dalisay sa palengke. Habang inaayos niya ang mga bilaw ng kutsinta at suman, ramdam niya ang panlalambot ng tuhod at paninikip ng dibdib. Ngulit hindi siya pwedeng huminto. Hindi sa bahay nila. "Anak, magpahinga ka muna kahit ngayon lang," marahang sabi ni Dalisay habang binabalot ang sapin-sapin. "Kagagaling lang natin sa libing ng tatay mo." Umiling si Hesperia. "Kapag nagpahinga ako ng matagal, lalo ko lang maiisip ang lahat. Mas mabuti na yung kumikilos ako." Napatingin si Dalisay sa anak. Sa mga mata ni Hesperia ay naroon ang lungkot. Ngulit higit doon ay naroon ang isang tahimik na tibay na hindi pangkaraniwan sa edad niya. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting naging haligi si Hesperia ng kanilang tahanan. Hindi siya ang panganay na may trabaho, hindi siya ang ina, ngulit siya ang tila naging lakas sa gitna ng paghihina ng lahat. Simeon ay lumalaki ngunit kailangan pa ring tutukan. Si Dalisay na may palaging pagod at kahit pilit itinatado, dama ni Hesperia ang takot nito sa bawat singkong kulang sa panggastos. Sa kabila ng lahat, nagtapos si Hesperia sa high school na may karangalan. Nang tawagin ang kanyang pangalan sa entablado, malakas ang palakpak ng ilan niyang kaklase at guro. Ngulit sa loob niya, may isang puwang na hindi mapunan ng medalya o papuri. Kung buhay sana ang kanyang ama, alam niyang iyon ang araw na pinakamasaya sana ito. Pagkatapos ng graduation, lumapit sa kanyang dati niyang guro na si Mrs. Selandra Tiuseco. "Hindi pa tapos ang laban mo, Hesperia," sabi nito habang inaayos ang laylayan ng toga ng dalaga. "Ang talino mo, sayang kung hahayaan mong kainin lang ng kahirapan." "Hindi ko naman po hahayaan na doon lang matapos. Mag-aaral po ako, kahit gaano kahirap." "Yan ang gusto kong marinig. Pero tandaan mo sa mundong gagalawan mo, hindi sapat na matalino ka lang. Kailangan marunong kang magtimpe. Kailangan marunong kang lumaban nang hindi nawawala ang dangnal." Tumatak iyan sa isip ni Hesperia. Nakapasok siya sa kolehiyo sa tulong ng scholarship at maliit na tulong mula sa ilang taong naniwala sa kanya. Isa na roon si Aling Benita na minsang palihim na nag-abot ng sobre kay Dalisay. "Ano po to?" gulat na tanong ng ina. "Kaiting ipon lang yan.
Huwag ka nang tumanggi. Para yan sa enrollment ni Hesperia. Isipin mo na lang investment ko yan sa magiging abogado ng bayan natin. Naluha si Dalisay. Benita, nakakahiya naman. Mas nakakahiya kung pababayaan nating maputol ang pangarap ng batang yan. Putol ng matanda. Sa kolehiyo, hindi naging magaan ang buhay ni Hesperia. Umaga siyang pumapasok sa klase, hapon ay tumutulong sa palengke, at sa gabi na may gumagawa ng academic requirements sa ilalim ng dilaw na bombilyang halos mamatay-matay sa liwanag. Hindi na siya nagkaroon ng panahon sa ligawan, gala o mga karaniwang saya ng kabataan. Ang bawat araw niya ay parang mahigpit na tali, walang puwang para sa luho, walang lugar para sa kahinaan. Doon niya mas naging malapit ang kaibigang si Marithea Fuentebella, isang matalinong kaklaseng may magaan na aura, ngunit mabigat din ang pinagdadaanan sa sariling pamilya. Magkaiba sila ng ugali. Si Marithea ay mas bukas magsalita, habang si Hesperia ay mas pinipiling itago ang nararamdaman. Ngunit nagtagpo sila sa iisang dahilan, parehong ayaw magpatalo sa buhay. Isang gabi sa library, nadatnan ni Marithea si Hesperia na nakatungo sa makapal na libro, ngunit nangingilid ang luha. "Uy," bulong ni Marithea habang naupo sa tabi niya. "Anong nangyari?" Mabilis na nagpahid si Hesperia. "Wala, pagod lang." "Hindi ako naniniwala sa pagod lang mo," sabi ni Marithea. "Kapag ikaw ang nagsabing pagod ka, ibig sabihin halos durog ka na." Napahinga ng malalim si Hesperia. "Minsan, iniisip ko kung tama pa ba to. Parang habang umaakyat ako, lalong dumarami ang dahilan para bumitaw." "Eh, bakit hindi ka bumibitaw?" tanong ng kaibigan. Matagal bago sumagat si Hesperia. "Dahil kapag bumitaw ako, para ko na ring inamin na tama silang yurakan lang kami." Hindi na nagsalita si Marithea. Hinawakan na lang niya ang kamay ng kaibigan at mahigpit na pinisil iyon. Sa pagdaan ng panahon, nagtapos si Hesperia sa kursong Prilo at nakapasok sa law school sa lungsod. Mas mabigat iyon kaysa sa inaasahan niya. Mas mahal ang mga libro, mas mahirap ang biyahe, mas matindi ang pressure. Ngulit hindi siya umurong. Naging assistant siya sa maliit na law office ni Attorney Salcedo Llorin, isang abogadong kilala sa pagiging istrikto pero makatarungan. Sa unang araw niya roon, tinignan siya ni Attorney Salcedo mula ulo hanggang paa. "Ikaw si Hesperia Valmonte?" "Opo." "Scholar ka raw, working student, at gusto mong maging abogado?" "Opo." "Maraming may gusto, kaunti ang may tibay." Inilapag ng abogado ang makapal na folder sa harap niya. "Pakibasa to, isummarize mo bukas." Tinanggap iyon ni Hesperia kahit halos gabing-gabi na at kailangan pa niyang bumiyahe pa uwi. Hindi siya nagreklamo. Lumipas ang mga taon sa ganoong ikot. Aral, trabaho, biyahe, puyat, pagtitipid. Unti-unting nahubog si Hesperia hindi lang sa talino, kundi sa pagtitimpi. Sa law office, natutunan niyang hindi lahat ng tama ay agad na nanalo. May mga kasong nilalamon ng impluensya, may mga testigong binibili, may mga papel na nawawala. Sa bawat ganitong pangyayari, lalo lang tumitibay ang dati ng paniniwala niya. May mga taong kailangang tumayo sa sistemang ito nang hindi nababali. Sa gitna ng kanyang paghihirap, may ilang taong naging bahagi ng mas lumalawak niyang mundo. Si Eudocia Meneses, ang senior court clerk na dasat kausap ni Attorney Salcedo, ay naging tahimik na tagapayo niya. Hindi pala salita si Eudocia, ngunit kapag nagsalita, tumatagos. "Huwag kang masyadong nagpapahalata ng galit." Minsan nitong sabi kay Hesperia nang napansin niya ang reaksyon niya sa isang kasong may bahid ng katiwalian. Ang galit kapag nakikita, pinaghahandaan. Mas mabisa ang taong tahimik pero handa. Meron din si Nico Vergara na noon ay isa ng mas seryosong mamamahayag. Paminsan-minsan ay nagkakasalubong sila ni Hesperia sa korte o labas ng munisipyo. Hindi sila malapit, ngunit hindi niya nakalimutan na ito ang isa sa iilang taong naniwala noon na may anomalya sa sinipat ng ama niya. Isang hapon, habang umiinom siya ng kape sa isang murang tindahan malapit sa terminal, naupo sa harap niya si Nico. "Hindi ka pa rin tumitigil." "Hindi rin naman ikaw," maikling sagot ni Hesperia. Bahagyang ngumiti si Nico. "May ilang lumang papeles akong nahukay sa nangyari sa tatay mo. Hindi pa sapat para ilabas. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo, hindi ka mali nung naniwala kang may nag-frame sa kanya."
Nanahimik si Hesperia. Ilang segundo bago siya nakasagot. Hindi ko na hinahanap ang paghihiganti. Sabi niya, gusto ko lang na balang araw may katumbas na pananagutan ng mga taong nanira sa kanya. Tama, tugon ni Nico. At minsan, matagal talaga bago dumating ang araw na yon. Sa dulo ng law school, halos mawalan ng lakas si Hesperia. Nagkasakit si Dalisay dahil sa sobrang trabaho at halos maputol ang pag-aaral niya dahil sa gastusin. Napilitan siyang magsangla ng iilang natitira nilang alahas, mga mumurahing alaala na inigatan ng kanyang ina mula pa sa kasal nila ni Lauro. Nang gabing iyon, nakita niya si Dalisay na tahimik na umiiyak sa kusina. "Inay," mahina niyang tawag. Mabilis na nagpahid ng luha ang matanda. "Usok lang to." "Hindi po ako bata," sagot ni Hesperia. "Alam kong nasasaktan kayo." "Hesperia," sabi ni Dalisay habang humaharap sa kanya. "Kahit maubos lahat sa akin, basta ikaw at Simeon ay makaahon, ayos lang. Huwag mo akong intindihin. Tapusin mo ang pag-aaral mo." Hindi napigilan ni Hesperia ang sariling maluha. "Kapag natapos po ako, babawi ako sa inyo. Hindi na kayo muling yuyuko sa kahit sino." "Hindi ko kailangan ng yaman," sagot ni Dalisay. "Ang gusto ko lang, mabuhay kang hindi inaapi." Ang mga salitang iyon ang mas lalong tumatak sa puso ni Hesperia. Nang sumapit ang bar examinations, bit-bit niya hindi lamang ang mga inaral niya, kundi ang mga taon ng puyat, gutom at pananahimik. Sa bawat pahina ng sinasagutan niya, para niyang irarinig ang boses ng kanyang ama, ang dasal ng kanyang ina, ang pangamba ni Simeon at ang pang-aalipusta ng mundong matagal nang tumitingin sa kanila bilang mahihina. Lumabas ang resulta makalipas ang ilang buwan. Maagang nagpunta si Maritea sa bahay nila na halos hindi makahinga sa kakatakbo. "Hesperia!" sigaw nito mula sa labas. "Hesperia! Nasaan ka?" Lumabas si Hesperia mula sa loob ng bahay. Hawak pa ang tabo dahil naglalaba siya sa likod. "Ano ba yon?" Humihingal si Maritea habang hawak ang nakaprint na papel. "Abogada ka na!" Parang tumigil ang buong paligid. "Ano?" nanginginig na tanong ni Dalisay mula sa pintuan. "Pumasa siya!" sigaw ni Maritea. "Pumasa si Hesperia!" Nabitawan ni Hesperia ang kabo. Hindi siya agad nakapagsalita. Ilang taon niyang inasam ang araw na iyon. Ngulit nang dumating, tila hindi niya agad maipaniwala. Yumakap si Dalisay sa kanya ng mahigpit at umiyak sa balikat niya. Si Simeon naman ay paulit-ulit na nagsabing, "Ate, abogado ka na! Ate, abogado ka na!" Ngunit para kay Hesperia, ang araw na iyon ay hindi wakas. Isa pa lang iyong pinto. Sa mga sumunod na taon, tahimik at maingat siyang umangat sa propesyon. Hindi siya maingay. Hindi siya palabiro sa media. Hindi rin siya nakikipagsabayan sa mga pakitang taong abogado na mahilig sa papuri. Ang gusto niya ay trabaho, disiplina at dignidad. Hanggang sa kalaunan, sa dami ng kasong hinawakan niya ng may integridad, napansin siya ng hudikatura. Nang unang ibalita sa kanya na may posibilidad siyang italaga sa mas mataas na tungkulin, tahimik lang siya. Hindi siya tumalon sa tuwa. Hindi rin siya agad naniwala. Sanay siya na sa buhay, ang pinakamagandang balita ay madalas sinusundan ng pinakamabigat na pagsubok. At tama nga ang kutob niya. Dahil kasabay ng unti-unti niyang pag-angat, may mga matang nagsimulang tumingin sa kanya. Mga matang hindi natutuwa sa pagkakaroon ng isang babaeng hindi nabibili, hindi natatakot, at hindi lumilingon sa impluensya. Sa kalsada, sa mga himpilan, sa mga opisina ng gobyerno, may mga lalaking sanay manghamak sa ordinaryong mamamayan. Mga lalaking hindi pa niya lubusang nakakaharap, ngunit unti-unti nang papalapit ang mga landas nila. At sa mga panahong iyon, iisa pa rin ang pinanghahawakan ni Hesperia.
Hindi siya lumaban para patunayan na malakas siya. Lumaban siya dahil ayaw na niyang may ibang pamilyang maranasan ang pinagdaanan nila noon. Ang matahimik na pagkasira dahil sa kapritsyo at kapangyarihan ng mga tiwalik. Bago tayo dumiretso sa susunod na yugto ng ating istorya, samahan mo muna akong damhin ang bigat ng mga susunod na mangyayari. Habang binabasa o pinapakinggan mo ito, i-comment mo rin kung anong oras ka nanonood at kung saang lugar ka nakikinig. Minsan kasi, mas tumatagos ang isang kwento kapag alam mong may mga taong sabay mong kasama sa paglalakbay ng damdamin kahit magkakalayo kayo ng lugar. Kaya heto na, ituloy na natin ang mas mabigat na kabanata sa buhay ni Hesperia Valmonte. Pagkatapos ng mga taon ng pag-aaral, pagtitiis at tahimik na pag-angat sa propesyon, dumating din ang araw na unti-unti nang nagbago ang posisyon ni Hesperia sa mundong matagal niyang tinitignan mula sa ibaba. Hindi na lamang siya ang batang nagtitinda sa palengke, hindi na rin lamang ang working student na halos himahimayan sa puyat sa law office ni Attorney Salcedo Llorin. Sa panahong ito ng kanyang buhay, si Hesperia Valmonte ay isa ng pangalang binibigkas ng may galang sa mga pasilyo ng korte. Hindi man siya mahilig sa publisidad, hindi maikakailang napansin ng hudikatura ang paraan ng kanyang paghawak sa trabaho. Maingat siya sa ebidensya, hindi nasisilaw sa impluensya, at higit sa lahat, hindi siya madaling matinag sa pressure ng mga taong sanay sa padulas at palakasan. Kaya nang isang umaga ay ipatawag siya para sa isang mahalagang pagpupulong sa Regional Court Complex, hindi na siya gaanong nagtaka. Ang hindi niya lang inasahan ay iyon na pala ang simula ng araw na hindi niya malilimutan habang buhay. Mahaga siyang nabising noon. Madilim pa ang paligid nang bumangon siya sa kama at tahimik na nagkape sa mesa. Tulog pa si Dalisay sa kabilang silid at si Simeon na nooy college na at mas malakas na ang pangangatawan kaysa dati ay nakahandusay pa sa banig habang may nakapatong na makapal na libro sa dibdib. Habang iniikot ni Hesperia ang kutsara sa tasa ng kape, matagal niyang tilitigan ang lumang susi ng kanyang motorsikleta na nakapatong sa tabi ng plato. Luma na ang motorsikletang iyon. Ilang beses nang inayos nito ring abenoha. At sa totoo lang, marami nang nagsasabi kanya na oras ng palitan iyon. Ngunit para kay Hesperia, hindi basta sasakyan iyon. Saksi iyon sa kanyang pag-aaral, sa pagpasok sa law school, sa pag-uwi niyang basang-basa sa ulan matapos ang mahabang recitation, at sa libo-libong kilometro ng pagod na hindi niya kailanman isinumbat sa buhay. Lumabas si Dalisay mula sa silid habang inaayos ang saya nito. "Anak, maaga kayatang aalis," sabi ng ina habang hinahawi ang buhok sa noo. "Opo, may mahalagang meeting sa court complex. Baka gabihin din po ako." "Mag-jeep ka na lang o magpabook ng sasakyan," suhestyon ni Dalisay. "Ang layo ng pupuntahan mo." Bahagyang ngumiti si Hesperia. "Ayos pa po si Matilda." "Matilda pa rin talaga ang pangalan ng luma mong motor," natatawang sabi ni Simeon na kagigising lang at nakatayo na sa may pinto. "Ate, judge level ka na. Baka naman pwede ng mas sosyal ang sakyan." Hindi siya napangiti ng malaki, pero lumambot ang mukha niya. "Hindi ako magiging mas maayos na tao dahil mas mahal ang motor ko," sagot niya. "Tsaka kinala ko na to. Hindi ako nito iiwan sa daan." Sumingit si Dalisay. Ang problema, baka yung ibang tao sa daan ang manggulo. Napahinto si Hesperia. Sa simpleng sabi ng inay, para bang may aninong dumaan sa umaga. Ngunit tinabunan niya iyon ng katahimikan. Sanay siya sa kaba. Mula pagkabata, ang kaba ay parang pangalawang balat na niya. Bago siya umalis, inabot ni Dalisay ang baong pandesal at pinakulo ang itlog. "Dalhin mo to, baka hindi ka makakain agad." "Kayo talaga," sabi ni Hesperia habang inilalagay ang baon sa bag. "Parang hindi ako marunong maghanap ng pagkain." "Ayaw lang namin na gutom kang humarap sa kahit anong laban," sagot ni Simeon. Lumarga siya ilang minuto matapos sumikit ang araw. Ang hangin ng umaga ay malamig pa, at ang daan palabas ng San Gregorio ay unti-unti pang binubuhay ng tunog ng tricycle, tahol ng aso at boses ng mga tindera sa gilid. Habang binabaybay niya ang pamilyar na kalsada, pumasok sa isip niya ang layo na nang narating ng buhay niya mula sa panahong lagi siyang takot
na baka may maniningil sa palengke o baka kapusin sila sa matrikula. Ngunit kahit gaano kalayo ang naratim niya, may mga bahagi ng pagkatao niyang hindi nagbago. Simple pa rin ang kanyang suot, maingat pa rin ang kanyang pananalita, hindi pa rin siya mahilig sa alahas o magarang bagay. Sa totoo lang, kung hindi siya kilala ng isang tao, iisipin nitong ordinaryong empleyada lang siya ng gobyerno. At marahil, iyon din ang dahilan kung bakit hindi niya agad naisip na sa araw na iyon, ang pagiging simple niya ang gagamitin ng ibang tao para maliitin siya. Nang makarating siya sa kahabaan ng National Road na papunta sa Karatig Lalawigan, napansin niyang mabigat ang daloy ng ilang sasakyan. Sa unahan ay may checkpoint. Hindi na bago sa kanya ang makita ng checkpoint, ngunit may kakaiba sa ayos ng lugar. May drum sa gilid, may tent, at may ilang pulis na tila mas abala sa pagmamasid sa mga motorista kaysa sa aktwal na pagsusuri ng papeles. Dahan-dahan siyang promeno. Sa lilim ng tolda ay nakatayo si Police Captain Ulderico Vera, isang lalaking matipuno, makapalang leeg at may matang laging parang may hinahamon. Sa tabi nito ay sina SPO2 Bren Salvatierra, Patrolman Jofel Nakua at Corporal Migs Dalmasio. Hindi kilala ni Hesperia ang mga iyon sa personal, ngunit ang aura pa lang ng mga lalaki ay sapat nang magsabi sa kanya na hindi mabuti ang pakay ng mga ito. Tinapik ni Migs ang dulo ng baril sa baywang nito habang sumenyas. "Oh, miss, tabi muna," sabi nito. Huminto si Hesperia at maayos na inalis ang helmet. Agad siyang pinagmasdan mula ulo hanggang paa ni Bren at hindi na itago ng lalaki ang mapanghamak ng ngisi nang makita ang luma niyang motorsiklo. "Kumpleto po ang papeles ko," kalmadong sabi ni Hesperia habang inaabot ang lisensya at rehistro. Hindi agad tinanggap ni Bren ang mga papel. Sa halip ay pinaikot muna nito ang tingin sa motor. "Sigurado ka bang kaya pa to sa highway?" Tanong nito na may halong pangungutya. Si Jofel naman ay bahagyang napatawa. Si Migs naman ay lumapit at sinilip ang side mirror na may konting kalawang. "Baka nostalgia ride to ah. Mukhang mas matanda pa sa akin tong motor mo." May ilang tsoper ng tricycle at driver ng jeep na nakapilain sa gilid. Tahimik silang nagmamasid. Sa isang fishball stand sa di kalayuan, dalawang tindera ang nagkatinginan. Waring sanay na sa isenang ito pero takot pa rin na magsalita. Kinuha ni Bren ang lisensya ni Hesperia at matagal iyong tinigtingan. "Valmonte, taga San Gregorio ka?" "Opo." "Anong punta mo dito?" "May opisyal po akong pupuntahan." "Opisyal?" sabat ni Ulderico habang talapit. "Mukhang hindi mo opisyal." Hindi sumagot si Hesperia. Marami na siyang nakilalang ganitong uri ng lalaki sa buhay niya. Mga taong mas lalong nagiging abusado kapag tahimik ang kaharap. Ngunit hindi siya ang uri ng taong padadala agad sa init ng ulo. "Sir," mahinahon niyang sabi, "kung may violation po ako, pakisabi na lang ng maayos at tutugunan ko." Nagkibit balikat si Ulderico. "Hindi kami obligado na maayos kung ang kaharap namin ay pasaway." "Hindi naman po ako pasaway," sagot ni Hesperia, hindi nagtataas ng boses. Ngunit tila iyon pa ang lalong ikinainis ng opisyal. Sanay marahil itong nagpapanik o nagmamakaawa ang mga nahihinto nila. Ang kahinahunan ni Hesperia ay parang tahimik na sampal sa kayabangan nito. Biglang inikot ni Migs ang motor at tinapik ang plaka. "Sir, baka pwede nating tikitan to. Mukhang may diferensya sa ilaw," sabi nito. "Maayos po ang ilaw ko," agad na tugon ni Hesperia. "Oh, ikaw na ang pulis?" singhal ni Bren. "Kami ang nagsasabi rito." Tumingin si Hesperia sa headlight. Alam niyang maayos iyon dahil kahapon lang niya ipinacheck kay Toring bago bumiyahe. Ngunit hindi na niya ipinilit. Ramdam niyang hindi tungkol sa ilaw ang gusto ng mga ito. "Magkano ba ang violation na sinasabi ninyo?" tanong niya. Nagtinginan sina Ulderico at Bren. May kakaibang ngiti sa labi ni Ulderico. "Depende kung gusto mong pabilisin." Mahina ngulit malinaw nitong sabi. Hindi man direktahan, malinaw kay Hesperia ang ibig sabihin noon. Lagay, padulas, isang salitang matagal na niyang kinamumuhian, hindi lang dahil sa prinsipyo, kung hindi dahil iyon din ang isa sa mga anyo ng sistema na lumamon noon sa karera ng kanyang ama. "Hindi po ako nagbibigay ng kahit anong wala sa resibo,"
Sagot niya. Parang biglang sumikip ang hangin sa paligid. Aba, matapang, sabi ni Migs. Tignan mo nga naman, dagdag ni Bren habang nakataas ang lisensya niya. Mukhang walang pambayad, may prinsipyo pa. Narinig iyon ng ilang osisero at may ilang napayuko. Si Hesperia ay hindi gumalaw, ngunit sa loob niya may kirot na unti-unting umaakyat sa lalamunan. Hindi dahil sa hindi siya sanay mapahiya, sanay na siya roon, kung hindi dahil sa paraang pamilyar na pamilyar ang eksenang ito. Isang taong may kapangyarihan, isang ordinaryong mamamayang minamaliit at maraming saksi na walang magawa kundi tumingin. May humintong delivery van sa likod. Isa sa mga nakasakay roon ay si Nico Vergara, na noon ay papunta rin sa kalapit na lungsod para sa ibang assignment. Pagtingin niya sa checkpoint, agad niyang namukhaan si Hesperia. Hindi siya bumaba agad. Sa halip, kinuha niya ang kanyang cellphone at lihim na nagsimulang mag-record. Sa harap ng checkpoint, lalo pang lumakas ang boses ni Uldarico. Bumaba nga muna ng maayos dyan, utos nito. Mukhang kailangan naming inspeksyonin ng mabuti. Maingat na bumaba si Hesperia. Nararamdaman niya ang titig ng mga tao. Ang alikabok sa gilid ng kalsada ay sumisingit sa lalayam ng kanyang slacks, ngumit hindi niya hinayaang manginig ang kamay niya. Sir, sabi niya sa pinakakalmadong paraang kaya niya, ginagalang ko ang trabaho ninyo. Sana ganun din ang ibalik ninyo. Tumawa si Bren. Aba, may lecture pa. Baka teacher ka, ani ni Migs. O baka fixer, dagdag ni Uldarico, sabay taas baba ng tingin sa kanya. Hindi pa rin sumagot si Hesperia. Ngumit sa loob niya, malinaw na ang desisyon. Hindi ito simpleng panghihinto sa checkpoint. Hindi rin ito basta personal na pangiinsulto. Ang mga lalaking ito ay eksaktong uri ng mga taong sumisira ng tiwala ng taong bayan sa batas. At anuman ang mangyari sa araw na ito, alam niyang hindi ito matatapos sa mismong kalsadang iyon. Biglang tumunog ang cellphone sa loob ng kanyang bag. Napatigil ang lahat. Maingat niya inilabas ang telepono at tinignan ang screen. Iyon ay mula sa Regional Court Administrator. Ilang segundo siyang tinignan ang caller ID bago niya sinagot. Judge Valmonte, nasa na po kayo? Naghihintay na po ang panel. Kayo po ang inaasahan naming mamumuno sa preliminary conference tungkol sa anti-corruption review ng ilang opisyal mula sa highway enforcement units. Sa loob ng isang iglap, tila huminto ang paligid. Hindi kailangang i-loudspeaker ni Hesperia ang tawag. Hindi rin niya kailangang magpakilala ng mayabang. Sapat na ang narinig na unang salita mula sa kabilang linya. Judge. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono at tumingin kay Uldarico, na ngayoy biglang namutla. Si Bren ay tila napatras ng kalahating hakbang. Si Jofel na kanina pa hindi komportable ay napatungo. At si Migs na ilang minuto lang ang nakalipas ay buong yabang na umiikot sa lumang motorsiklo ay parabang nawalan ng boses. Kalmado pa rin si Hesperia nang magsalita. Pakibalik po ang lisensya ko. Walang kahit sinong umimik. Ngayon din, dagdag niya, mas malamig na ang tinig. At sa unang pagkakataon sa umagang iyon, ang mga lalaking sanay manindak ay siya namang natutong manginig. Bago tayo tuluyang lumalim sa panibagong bahagi ng ating istorya, samahan mo muna akong namnamin ang bigat ng kabanatang ito. Kung naririnig o nababasa mo man ito ngayon, i-comment mo rin kung anong oras na sa lugar mo at kung taga saan ka nanonood. Iba ang tama ng isang kwento kapag alam mong sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay ding tumitibok sa kaba, galit at pag-asa. Kaya heto na. Ituloy na natin ang sandaling matapos ang pagkabigla ng mga lalaking sanay manindak at ang pagsisimula ng isang lagan na hindi na pwedeng ibalik sa katahimikan. Matagal na nanatili sa hangin ang katahimikan matapos sabihin ni Hesperia ang malamig, ngulit mariing utos na ibalik ang kanyang lisensya.
Ang mga usisero sa gilid ng kalsada na kanina'y nakatungo lamang ay unti-unting napaangat ng tingin. Ang isa sa mga tindera ng fishbowl ay halos mapatakip ng bibig. Maging ang ilang driver ng jeep na kanina pa sanay makakita ng panghihiya sa checkpoint ay tila hindi agad nakapaniwala sa pagbabaliktad ng sitwasyon. Si Police Captain Oldarico Vera na ilang minuto pa lamang ang nakalilipas ay matayog ang tindig at tila hari ng kalsadang iyon ay biglang nagmukhang lalaking nawalan ng panimbang. Ang maitim niyang muka ay namutla. Si Bren Salvatierra na may napakurap-kurap at saka mabilis na iabot ang lisensya kay Hesperia na tila napapaso ang mga daliri. Ma'am, judge po ba talaga kayo? Nanginginig na tanong ni Jofel Naqua. Nahalatang siya ang pinakakinakabahan sa kanilang apat. Dahan-dahang kinuha ni Hesperia ang kanyang lisensya. Hindi siya agad sumagot. Tinitigan muna niya ang bawat isa. Si Oldarico na pilit binabawi ang yabang sa muka. Si Bren na biglang napasusob ang tingin sa lupa. Si Migs Dalmasio na hindi makahanap ng may ilugar sa sarili. At si Jofel na parang gustong umurong, ngunit hindi magawa. Ano ang mahalaga ngayon? Kung judge ako, o kung paano ninyo trinato ang isang ordinaryong mamamayan na akala ninyo ay wala kayong dapat ipaliwanag. Parang may tumusok sa lalamunan ng mga pulis ang tanong. Kahit ang mga nakikinig sa paligid ay hindi makaimik. Hindi sigaw ang boses ni Hesperia, ngulit bawat salita niya ay may bigat na mas matindi pa sa anumang pananakot. Mabilis na lumapit si Oldarico. Biglang nag-iba ang tono. Ma'am, may hindi lang sigurong pagkakaintindihan, sabi nito. Routine inspection lang naman po ito. Kung may hindi magandang nasabi ang mga tao ko. Mga tao mo? At ano ka? Hindi ka ba bahagi ng isenang ito? Ikaw mismo ang nanghamak. Ma'am, baka pwede nating pag-usapan. Hindi dito. At lalong hindi sa paraang gusto ninyong kontrolin. Sa di kalayuan, bahagyang sumilip si Nico Vergara mula sa nakahintong delivery van. Tuloy-tuloy pa rin ang pagre-record ng cellphone niya. Hindi siya lumalapit, ngunit sapat na ang naririnig at nakikita niya para maintindihan na ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa isang napahiyang babae sa kalsada. Ito na marahil ang bitak na hinihintay niyang magbukas sa isang mas malaking kabulukan. Ibinulsa ni Hesperia ang lisensya at dahan-dahang isinuot muli ang helmet na hawak niya. Ngunit bago siya tuluyang sumakay sa motorsiklo, humarap siya sa pulis ng buong tindig. May pagpupulong akong dapat taluhan. Sabi niya. At kung totoo mang routine inspection ito, siguraduhin ninyong mula ngayon ay alam ninyo ang kaibahan ng inspeksyon at pangingikil, ng pagpapatupad ng batas at pagpapahiya sa tao. Sapagkat may araw ng pananagutan para sa lahat. Hindi na siya naghintay ng sagot. Sumakay siya sa Matilda, pinaandar ang makina at umalis habang nakabuka pa rin ang mga bibig ng ilang saksi sa checkpoint. Ngunit kahit nakalayo na siya sa lugar, hindi agad humupa ang bigat sa kanyang dibdib. Sa bawat metro ng daang tinatahak niya, bumabalik sa isip niya ang paraan ng pagtawa ni Bren, ang mapanghamak na tingin ni Oldarico, at ang pamilyar na pang-amoy ng kapangyarihan na ginagamit sa pang-iinsulto. Hindi iyon ang unang beses na minamaliit siya ng mga taong may awtoridad, ngunit iyon ang unang pagkakataong nangyari iyon sa panahong siya na mismo ang nasa posisyong kayang magpabago ng takbo ng mga bagay. Pagdating niya sa Regional Court Complex, huli na siya ng ilang minuto, ngunit wala siyang pagpipiliang ilhad agad ang nangyari. Tinanggap siya ng court administrator na si Leo Vigildo Pareño, isang lalaking estrikto ngunit mahusay kumilabis. Judge Valmonte,
Ayos lang po ba kayo? Tanong nito nang mapansin ang kakaibang tigas ng mukha niya. May insidente sa checkpoint. Diretso niyang sagot. At may dahilan akong maniwala na ang mga nakatalaga roon ay hindi lamang bastos, kung hindi posibleng sangkot sa mas malalim na uri ng pang-aabuso. Bahagyang napakunot ang noo ni Leo Vigildo. May detalye po ba kayo? Tama lang para hindi ko pabayaan, sabi niya. Pero hindi ko gustong paghaluin agad ang personal na galit at proseso. Kailangan ko munang matapos ang meeting. Humanga si Leo Vigildo sa pagpipigil niyang iyon. Sa totoo lang, may ibang tao sa posisyon ni Hesperia na baka agad ipinatawag ang pinakamataas na opisyal sa lugar o kaya'y nagpahuli sa init ng emosyon. Ngunit si Hesperia ay hindi ganoon. Ang galit niya ay hindi sumasabog, nagiging bakal lamang. Sa loob ng conference room, ipinagpatuloy niya ang pagpupulong tungkol sa anti-corruption review ng ilang highway enforcement units. Habang nagsasalita ang mga kinararapkaman mula sa iba't ibang tanggapan, unti-unti niyang naramdaman ang kakaibang kabigatan ng pagkakataon. Ang kasong tinatalakay nila ay tungkol sa mga reklamo sa checkpoint, sa mga ulat ng pangungutang, at sa mga pangalang wala pang ganap ng nalalantad. Ngunit ngayon, may personal ng mukha ang sistemang iyon para sa kanya. Paglabas niya ng building makalipas ang ilang oras, nadatnan niyang naghihintay si Nico sa ilalim ng puno sa labas ng parking lot. Nakasandali ito sa sasakyan at may hawak na plastik ng malamig na tubig. Alam kong hindi mo ako pinansin kanina. Bungangad nito nang makita si Hesperia. Nasa likod ako ng isang van sa checkpoint. Nakunan ko ang lahat. Huminto si Hesperia. Sandali ngang pinagmasdan ang lalaki. Lahat? Tanong niya. Simula ng pagtawanan kanila hanggang sa marinig nila ang tawag sa'yo. Inabot ni Nico ang cellphone, ngunit hindi agad ibinigay. Hindi ko ito ikakalat ng walang pahintulot mo, pero tingin ko mas malaki ito sa simpleng personal na panghahamak. Alam iyan ni Hesperia. Sa kanyang dibdib ay unti-unting nabubuo ang malinaw na hugis ng susunod na hakbang. Hindi ko kailangan ng public drama, pero kailangan ko ng katotohanan. At kung may iba pang biktima ang mga lalaking yun, kailangan silang marinig. May ilan na akong nakausap dati. Takot lang magsalita. May jeepney driver akong kilala, si Mang Celso Paredes. Ilang beses raw pinara at sinisingilan para makadaan. May isang estudyanteng si Yina Robles, umuwing umiiyak dahil pinahiya raw sa checkpoint nang hindi bigyan ng pera. At may mga tindero sa gilid ng highway na alam ang galawan ng mga yan. Dahan-dahang huminga si Hesperia. Kunin mo ang mga pangalan, pero hindi tayo gagalaw ng padalos-dalos. Lahat dapat dumaan sa tamang proseso. Bahagyang nagmiti si Nico. Kaya nga ikaw ang hinintay ko. Pag-uwi niya ngayong gabi, hindi niya agad sinabi sa ina at kapatid ang buong detalye. Ngunit halata sa kanyang muka ang bigat ng araw. Habang kumakain sila ng ginisang monggo sa hapagan, ilang beses siyang natitigil sa kalagitnaan ng pagsubo. Tama ba ako? Maingat na tanong ni Simeon. O may nangyaring hindi maganda? Tumingin si Dalisay sa anak. May nakagalitan ka ba? Hindi galit, sagot ni Hesperia. May mga taong masyadong komportable sa pang-aabuso. Hindi na siya nagdetalye agad. Ngunit nang makita niyang hindi mapakali ang dalawa, ikinubento rin niya ang insidente. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, lalong kumikipot ang mga mata ni Simeon habang si Dalisay naman ay napapailing na lang. Hindi pa rin nagbabago ang mundo. Mahina mulit masakit na sabi ni Dalisay. Kahit ilang taon na ang lumipas. Sila ang dapat magbago, sagot ni Hesperia. Hindi tayo. Pero mag-iingat ka, mariing sabi ni Simeon. Hindi lahat ng tao kayang tanggapin na may hahawak sa kanila, lalo na yung mga sanay na nakakatakot lang. Hindi niya sinabi, ngunit iyon din ang iniisip ni Hesperia. Sapagkat habang nasa biyahe siya pa uwi, ilang beses niyang napansin sa side mirror na may motorsiklong tila sumusunod sa kanya at saka liligo kapag sisilip siya. Hindi niya alam kung nagkataon lamang iyon o sinadya, ngulit sapat na para maging mas mapagmatsyag siya. Kinabukasan, nagsimula na ang mas tahimik ngulit mas seryosong laban.
Nakipagkita si Hesperia kay Nico sa isang maliit na kafe malapit sa bus terminal. Nandun na rin si Mang Celso Paredes, payat na lalaking may kayumanging barat na sanog sa init ng biyahe, at si Ena Robles, isang mahiyain ngunit matapang na estudyanteng college na halatang kabado. Hindi ko po alam kung dapat ba akong nandito. Baka po balikan nila ako. Ang takot mo ay totoo, mahinahong sabi ni Hesperia, at hindi kita pipilitin. Pero kung mananatili silang hindi napapananggot, baka may kasunod pang Ena o may kasunod pang ama na mawala ng dangal dahil sa mga ganitong tao. Nagkatinginan ng dalawa. Si Mang Celso ang unang nagsalita. Ma'am, matagal na po silang ganyan. Sa amin pong mga driver, parang normal na lang. Kapag may kinita ka, may parte ka sa checkpoint. Kapag hindi ka nagbigay, hahanapan ka ng violation. May resibo? Tanong ni Hesperia. Wala po kadalasan. Minsan meron pero maliit lang ang nakasulat. Yung iba, direkta sa bulsa. Si Ena naman ay nanginginig ang boses ng magsalita. Pinara po ako noon kasi sakay ako ng motor ng pinsan ko. Sinabi nilang kulang daw papeles. Nung sinabi kong estudyante lang ako at wala akong pera, pinagtawanan po nila ako. Sinabi pa ng isa, kung wala kang pera, bakit ka nagmumotor? Napaiyak po ako sa gitna ng daan. Mahigpit na nagdikit ang mga daliri ni Hesperia sa ibabaw ng mesa. Hindi siya nagsalita agad, ngunit sa loob niya, isa-isang nagdurugtong ang mga piraso. Habang papalalim ang pagkuha nila ng testimonya, may isa pang pangalang lumitaw, si Luzmiminda Cauro, records custodian sa munisipyo na paminsan-minsang tumutulong sa checkpoint documentation. Ayon kay Nico, may mga logbook itong hawak na maaring magpatunay sa hindi tugmang bilang ng mga nahuhuli at sa perang aktual na itinatala. Ngunit takot na takot si Luzmiminda. May utang ang asawa nito sa isang fixer na nagngangalang Rafi Tudla, at si Rafi ay kilalang malapit kay Uldarico. Sa puntong iyon, malinaw kay Hesperia na ang insidente sa checkpoint ay hindi hiwalay na pangyayari. Isa itong pinto patungo sa mas malawak na katiwalian. At habang papalapit siya sa pinto, ramdam niyang hindi lahat ng nasa kabilang dako ay handang pabuksan iyon. Sa mga sumunod na araw, dumami pa ang impormasyong dumarating. May motorista umanong pinagmantahan, may delivery rider na sa pilitang pinababa at tininggan ng sobra-sobrang multa. May magsasakang pinabalik-balik hanggang mapinitang maglagay. Ang masakit, hindi na lamang sa isang checkpoint nangyayari ang stilong ganito. Parang itong sakit na matagal nang kumakain sa sistema habang tahimik na pinapanood ng mga natatakot. Ngunit kasabay ng paglapit ng katotohanan ay ang paglapit din ng panganib. Isang hapon, pauwi si Simeon mula sa universidad nang may dalawang lalaking nakasakay sa motor ang dahan-dahang tumapat sa kanya sa kanto. Hindi nila sinaktan ng binata. Hindi rin nila direktang pinangalanan si Hesperia. Ngunit sapat na ang sinabi ng angkas sa likuran para manlamig ang buong katawan niya. Bulhon ng lalaki. Bulong sa ate mo, hindi lahat ng lumang sugat kailangang kalkalin. Pagdating sa bahay, maputlang maputla si Simeon. Nawala ang natitira niyang pagkain sa bag at nanginginig ang kamay nang isara niya ang pinto. Ate, mahina niyang sabi nang makita si Hesperia sa sala. Agad napansin ni Hesperia ang itsura niya. Anong nangyari? At nang ikurento ni Simeon ang banta, doon tuluyang naunawaan ni Hesperia na nagsimula na ang pagganti ng mga taong natatakot malantad. Hindi na lamang ito laban para sa dangal niya. Ito na ang simula ng isang digmaang kayang saklawin pati ang kanyang pamilya. Bago tayo dumiretso sa mas mabigat na yugto ng ating istorya, samahan mo muna akong huminga ng malalim at damhin ng bawat salitang bibitawan ng mga karakter sa bahaging ito. Kung nakikinig o nagbabasa ka man ngayon, i-comment mo kung anong oras na sa lugar mo at kung saan ka nanonood. Nakakatuwang isipin na habang sabay-sabay nating sinusundan ang buhay ni Hesperia, may iba't ibang pusong kasabay nating napapaisip, nasasaktan at umaasang darating din ang hustisyang matagal nang ipinagkakait sa iba. Kaya heto na, ituloy na natin ang bahaging hindi na lamang tungkol sa isang insidente sa checkpoint, kundi sa paglalantad ng kabulokang matagal nang nagtatago sa likod ng uniforme at kapangyarihan.
Nang gabing iyon matapos ikwento ni Simeon ang bantang ibinulong sa kanya ng dalawang lalaking nakamotorsiklo, tila mas sumikip ang hangin sa loob ng bahay ng mga Balmonte. Ang dating maliit ngunit payapang tahanan na ilang taon nang sanay sa kahirapan at tahimik na pagod ay tila biglang nilamon ng isang uri ng takot na hindi may hahambing sa gutom o kakulangan sa pera. Ito ang takot na may mga matang nakatingin, may mga yabag na sumusunod, at may mga taong handang sirain muli ang isang pamilya para lamang manatiling nakaupo sa maruming kapangyarihan. Umupo si Simeon sa silyang kawayan sa tabi ng hapag, nanginginig pa rin ang mga kamay. Si Dalisay naman ay tahimik na nakatayo sa tabi ng dingding, hawak ang dulo ng apron na tila wala nang magawa kundi pigain iyon sa nerbiyos. Hesperia, mahina ngulit nanginginig ang boses ni Dalisay. Hindi ba pwedeng huminto muna tayo? Kahit kaunti lang. Hindi dahil mali ka anak, kundi dahil alam kong hindi marunong lumaban ng patas ang mga ganyang tao. Tumingin si Hesperia sa ina. Matagal bago siya sumagot. Ma, sabi niya, iyan din ang sinabi ng buhay sa atin noon, di ba? Tumahimik na lang tayo dahil makapangyarihan sila. Magtiis na lang tayo dahil mas mahina tayo. Pero anong nangyari? Namatay si tatay na may bahid ng kasinungalingan sa pangalan niya. Napapikit si Dalisay at napahawak sa dibdib. Ayoko nang may mangyaring masama sa inyo, pabulong niyang sabi. Ayoko rin, sagot ni Hesperia. Lumambot man ang boses ay hindi natitinag ang mga mata. Kaya nga hindi tayo dapat umatras. Kapag umurong tayo ngayon, lalo lang silang lalakas. Hindi nakaimik si Simeon sa una, ngunit maya-maya tumingala rin ito sa ate niya. Ate, natatakot ako, pero mas natatakot akong bumalik tayo sa dating pakiramdam na wala tayong magawa. Kung lalaban ka, sasamahan kita. Basta mag-iingat tayo. Nang gabing iyon, halos hindi nakatulog si Hesperia. Ilang beses niyang tiningnan ang mga kandado ng pinto. Ilang beses din niyang silipin sa bintana kung may nakahintong motorsiklo sa labas. Ngunit higit sa pag-aalala sa sariling kaligtasan, ang mas pumugulo sa isip niya ay isang kaisipang matagal nang umiikot sa ilalim ng lahat ng nangyayari. Hindi nagkataon na checkpoint lamang ang pinagmulan ng insidente. May ugat ang kapal ng mukha ni na Ulderico at ng mga tao nito. May sistema silang inaasahan, may proteksyon silang pinanghahawakan, at kung totoo ang kutugmyang iyon, mas malalim pa sa simpleng pangungutang ang binubungkal nila ngayon. Kinabukasan, maaga siyang nakipagkita kay Nico Vergara sa likod ng isang lumang print shop malapit sa palengke, isang lugar na hindi masyadong dinarayo at hindi agad mapapansin ng mga mapagmasadid. May dala si Nico na brown envelope at isang flash drive. May bago akong nakuha, pero bago yun, may nagsabi rin sa akin na may nagtatanong na raw kung sino-sino ang kinakausap ko nitong mga nakaraang araw. Galing kanino? Tanong ni Hesperia. Hindi malinaw, Sagot ni Nico. Pero may kutob akong may connection kay Rafi Tudla. Ang hayop na yun, parang ahas sa munisipyo. Laging alam kung saan may pera at kung sino ang dapat takutin. Umigting ang panga ni Hesperia. Kilala na niya ang pangalang iyon mula sa mga naunang impormasyon. Si Rafi Tudla, fixer, utusan, tagadala ng mensahe at posibleng tagaabot ng maduming pera sa mga taong ayaw direktang madumihan ng kamay. Inilabas ni Nico ang ilang photocopy ng mga handwritten logbook entries. Tignan mo to, sabi niya. Ayon sa official report ng checkpoint ni na Ulderico, ganito lang kaliit ang nahuling violation sa ilang linggo. Pero itong nakuha ko mula sa isang dating utility staff na pinapagdala ng mga records sa munisipyo, mas mataas ang aktural na bilang ng mga hinintong motorista. Ibig sabihin, may mga transaksyong hindi umaabot sa opisyal na talaan. Kinuha ni Hesperia ang mga papel at isa-isang sinuri ang petsa, oras at mga inisyal na nakalagay. Mabilis siyang nagkakabit ng mga pattern sa isip. Hindi tugma ang bilang. Hindi tugma ang mga oras. May ilang araw na halos imposibleng ganoon kababa ang naitalang kaso sa dami ng sasakyang dumaraan. Ang ibig sabihin, maraming nahihinto, kaunti ang nairerehistro, at ang pagitan ng dalawa ay malamang salaping napupunta kung saan-saan. Hindi ito sapat para sa kaso, sabi niya pagkatapos ng ilang minutong pagsusuri. Pero sapat ito para patunayang may dapat hukayin. Tumanggo si Nico. May isa pa,
Nakausap ko si Luz Viminda Cauro. Pumayag siyang magsalita? Tanong ni Hesperia. Hindi pa buo, sagot niya. Takot na takot. Pero sabi niya, may isang kahon ng lumang checkpoint reports at duplicate stubs na hindi sinasama sa regular archive. Nakalak daw sa isang storage room sa likod ng old municipal annex. Sandaling nanahimik si Hesperia. Sa puntong iyon, parang may malamig na daloy ng kuryente ang pumasok sa kanyang katawan. Storage room, lumang reports, duplicate stubs. Iyan ang uri ng maliliit na bagay na madalas hindi napapansin ng mga tiwaling sanay sa malalaking suhol at mabibigat na impluensya. Ngunit para sa isang taong sanay sa dokumento at detalye, iyan ang posibleng maging simula ng pagguho nila. Hindi siya pwedeng ma-expose agad, sabi ni Hesperia. Kapag nalaman nilang nagsalita si Luz Viminda, baka siya ang unang durugin. Alam ko, sagot niya. Kaya nga hindi ko pa siya pinipilit. Pagkatapos ng pag-uusap nila, dumiretsa si Hesperia sa opisina ni Eudocia Meneses, ang senior court clerk na noon pa man ay alam na niyang pwede niyang pagkatiwalaan sa mga payong walang halong drama o pakitang tao. Nasa mesa nito si Eudocia nang pumasok siya, abala sa pagbubukod ng mga papeles. Ang mukha mo, sabi agad ni Eudocia nang hindi man lang tumitingin ng tuwid. Mukhang may ibabaon ka na namang bagyo sa sistema. Bahagyang umopo si Hesperia. May mga banta na sa pamilya ko. Doon lamang tuluyang nag-angat ng tingin si Eudocia. Hindi sentimental ang matanda, pero marunong itong kumilala ng bigat. Atras ka muna kung kinakailangan, sabi nito. At hayaan silang makabawi ng pwesto. Tanong ni Hesperia. Hindi ko sinabing umatras ka habang buhay. Ang sinasabi ko, huwag kang gumalaw na parang ikaw lang ang may katawan at pamilyang masisira. Ang laban sa bulok na sistema, hindi dinadaan sa tapang lang. Dinadaan iyan sa tiempo, ebidensya at disiplina. Ibinaba ni Hesperia ang paningin. Alam niyang tama ito. May hawak kaming mga log discrepancies at posibleng may storage ng duplicate records sa old annex. Huminga ng malalim si Eudocia. Kapag totoong may duplicate records, hindi lang pangungutong ang mahuhukay mo. Karaniwan, ang ganyang pagtatago ng papeles ay palatandaang may inaakyat na pera o may mga pangalan sa itaas na ayaw masabit. Iyon din mismo ang kinakatakutan ni Hesperia. Sabagkat sa bawat mas lumalalim ang nakuuha nila, mas lumalapit sa isip niya ang nakaraan ng kanyang ama. Hindi pa man malinaw, ngulit may pakiramdam siyang ang uri ng sistema na sumira kay Lauro noon ay hindi malayong may koneksyon sa parehong uri ng kapangyarihan kinararapatan ngayon ni Uldarico. Sa mga sumunod na araw, lalong humigpit ang pag-iingat ni Hesperia. Hindi na niya ipinapaalam ng buo sa bahay ang bawat lakad. Pinaalalahanan niya si Simeon na huwag umuwing mag-isa sa gabi. Maging si Toring Abenoja ay kinausap niya at ang mekanikong matagal ng kakilala ng pamilya ay hindi nagdalawang isip. Ako na ang titingin sa motor mo araw-araw bago ka biyahe. Sabi ni Toring habang nagpupunas ng kamay sa basahan. At kung kailangan mong sunduin o ihatid, sabihin mo lang. Salamat Toring, sabi ni Hesperia. Utang ko to sa tatay mo, sagot nito. Nung wala akong pang-enroll sa vocational, siya ang nagbigay sa akin ng lumang typewriter para maibenta ko. Hindi ko nakakalimutan yon. Isa na namang paalala iyon kay Hesperia na ang kanyang ama, kahit pumanaw na tila talunan sa papel, ay nananatiring buhay sa kabutihang iniwan nito sa ibang tao. Habang lumalawak ang kanilang tahimik na investigasyon, unti-unti ring dumarami ang mga saksi. Nakausap ni Nico si Mang Celso ng mas malalim at lumitaw na may mga pagkakataon sa pilitan pa raw pinapadaan sa isang gasolinahang pagmamay-ari ng kumpare ni Bren ang ilang driver kapalit ng areglo. Si Ina Robles naman ay nakumbinsing gumawa ng sinumpaang salaysay nang makitang hindi siya pababayaan ni Hesperia. May isa pang delivery rider na nagngangalang Pabling Torena ang nagsabing minsan siyang pinagbabantaan ni Migs na baka ma-impound ang motor niya kung hindi siya makikiayon. Ngunit habang lumalakas ang mga testimonya, mas nagiging marahas ang kilos sa kabilang panig. Isang gabi, pinukpok ng bato ang bubong ng bahay ni Mang Celso. Walang nasaktan, ngunit may nakasulat na papel na isiniksik sa pagitan ng kanilang pinto. Marunong kang manahimik kung ayaw mong mawalan ng pasada habang buhay.
Kinabukasan, may natanggap namang text message si Ina mula sa unknown number. Hindi porket may abogado kang kakampi, ligtas ka na. At pinakamatindi sa lahat, may dumating na anonymous envelope sa bahay ni Dalisay. Walang pangalan sa labas. Nang buksan iyon ng matanda, isang lumang photocopy ng personal memo tungkol sa kaso ni Lauro ang laman. May pulang bilog sa pangalan nito at isang maikling mensahe sa ibaba. Huwag nang maghalongkat ng patay na usapan kung ayaw ninyong may masunod pa. Nang makita iyon ni Hesperia, tila may kung anong sumabog sa loob niya. Hindi siya sumigaw. Hindi rin siya naimyak. Ngunit ang lamig ng mukha niya ay sapat para mapaatras si Simeon ng kalahating hakbang. Hindi ito basta pananakot. Mahinahon niyang sabi. Hindi pinapaalala nila sa atin na kaya nilang bumalik sa nakaraan. Ibig sabihin, alam nilang may maituturo sa nakaraan. Ate, bulong ni Simeon. Ngayon malinaw na, putol niya. May koneksyon ang ginagawa nila ngayon sa mga taong sumira kay tatay noon. Maaring hindi pare-pareho ang mukha pero iisang kultura ng pagtatakip at paninindak ang ugat nito. Nang gabing iyon, muli siyang nakipagkita kay Nico. Gulit sa pagkakataong ito ay kasama na rin si Maritea Fuentebuela na matagal nang nasa legal aid work at siyang tumutulong sa paghahanda ng mga salaysay ng mga biktima. Sa maliit na apartment ni Maritea sila nagtipon, nakapalibot sa lamesang puno ng folders, recorder at kape. Hindi na pwedeng pira-piraso ang approach natin. Kapag isa-isang biktima lang ang ilalapit natin, madali nilang dudurugin o bibigyan ng narrative na personal vendetta lang ito. Kaya kailangan natin ng pattern. Pattern ng pangingikil, pattern ng pagbabanta, at pattern ng pagtatago ng dokumento. Ibinukas ni Nico ang laptop at inilatag ang timeline ng mga reklamo. Habang tumatagal ang meeting, isa-isang naglilinaw ang larawan sa harap nila. Pare-parehong lugar, magkakaparehong pangalan, halos iisang estilo ng pananalita. At higit sa lahat, may mga reference sa ilang lumang pangalan ng opisyal na noon pang panahon ni Lauro ay nasasangkot na sa mga usapang nawawalang records at binabayarang pagbaliktad ng testimonya. Hindi pa sapat para sabihin nating direktang konektado sa kaso ng tatay mo, sabi ni Maritea. Pero sapat para sabihin na ang pinagmulan ng kabulukan ay hindi bago, matagal nang namumugad dito. Tumingin si Hesperia sa mga papel sa harap niya. Sa unang-unang pagkakataon matapos ng napakaraming taon, hindi na siya lamang umaasa sa kutob. May mga bakas na, may mga piraso ng nagdurugtong. Ang kwentong minsang ipinilit ibaon kasama ng kanyang ama ay tila unti-unti nang umaahon mula sa ilalim ng alikabok. Ngulit alam niyang sabay sa paglapit sa katotohanan ay ang paglapit din sa mas mabigat na peligro. Sa pagtatapos ng kanilang pagpupulong, tumayo si Hesperia at isa-isang tinignan sina Nico at Maritea. Mula ngayon, Sabi niya, hindi na lang ito tungkol sa checkpoint. Hindi na lang ito tungkol sa kahihiyang naranasan ko sa kalsada. Ito na rin ay laban para sa mga taong matagal na nilang pinatahimik. At kung talagang konektado ito sa nangyari kay tatay, hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita kung sino-sino ang nakinabang sa pagkasira ng pangalan niya. Walang umimik sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay dahan-dahang tumanggo si Nico. At kapag pumutok ito, sabi ng mamamahayag, hindi na lang sila mapapahiya. Baka tuluyan ng mabuwag ang mundong pinagtataguan nila. Pag-uwi ni Hesperia ng gabing iyon, mas mabigat ang bag niyang puno ng mga papeles kaysa sa anumang bitbit niya noong mga panahong nag-aaral pa lamang siya. Ngunit higit na mabigat doon ang katotohanang malinaw na sa kanya mayon. Ang laban na kanyang sinimulan dahil sa isang panghahamak sa kalsada ay hindi na lamang laban ng kasalukuyan. Isa na rin itong pagbubukas sa lumang sugat ng kanilang pamilya. At sa wakas, ang dugong matagal nang nananahimik sa ilalim ng alaala ng kanyang ama ay nagsisimula ng umagos pabalik sa liwanag.